welcome to our channel, and for the first time, ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga karaniwang ginagawa kapag may okasyon. And this is the henna session or tinatawag nilang mehndi. Henna, on my first vlog, meron kaming henna tree na ginagamit ko for hair color at hindi ito the same hindi ito the same na kinukuha ko sa puno. We use the commercial one to put it. Hindi ko kasi alam kung paano pagawin yung organic nito, pero hindi naman siya nakaka-allergy. And may nag-offer nga na lagyan ako ng henna. May bisita kami sa bahay. Dinalaw niya yung mother-in-law ko, and she said she wants to make henna on my hand. At hindi regular talaga guys na nilalagyan ng tracing yung nakadraw na. Kaso hindi niya alam. Kumuha lang kasi ako kay Mr. Google ng isang design na pwede kong ilagay sa kamay ko. I don't usually fond of yung henna na pang special occasion na mababalot yung kamay. Kaya ganyan siya. Isang butterfly ang napili ko, and for my hand only. Dapat nga sa paa yan, pero yung anak kong makulit, sabi niya dapat daw sa kamay. So, ayan yung tracing. Tinitrace na niya kaya siya mas mabilis. Pero yung totoong henna talaga na pang occasion ay it will take 2 to 3 hours from hand to feet. Yung cone na yan, yung henna ko, nabibili lang siya for 20 to 30 rupees. May mga different brands din. Kaya medyo mag-iingat. Kasi yung iba hindi talaga lumalabas ang tunay na kulay. And makikita nyo mamaya kung ano nga ba ang kakalabasan pagkatapos ng henna tattoo ko. And my first henna talaga is during my marriage. And mayroong nakakatuwa talagang nangyari kasi hindi dumikit yung kulay. Kaya inulit. So this, we will see kung magda-darken nga ba ang henna. Pero after that kasi guys, you have to make it dry to make sure na hindi mo siya magagalaw. So para kang magiging statue. And dahil winter, kailangan siyang ibilad dun sa may araw. So, aside sa ako yung magpapaaraw, isasama ko na rin yung butterfly. The design is chosen by my daughter, Raijvi. Ayan, dry na. Pagpasensya nyo na yung kamay ko. Kakukuskus ng kaldero. Ganyan yan siya. Wala po akong manicure. Walang manicure, walang pedicure. Nag-iisang nail cutter lang talaga ang gamit ko. So, ayan na yung kulay. Ang sabi sa akin, the next day, magda-dark na. Ayun guys, henna or mehndi, yung parang henna tattoo, are you familiar with it na is part of the traditional here na ginagawa tuwing okasyon, especially if marriage, talagang may henna day. And my first experience, nilagyan ng henna lahat ng kamay at paa ko. And the first is, kahit ilang oras ko siyang iniwan na tuyo na, hindi talaga siya nagiging darker. So, ayan, nagiging light color lang talaga siya. And yung kay Raijvi, yun yung darker. O, diba? Same time. Tapos yung sa akin, yung matagal yung tinanggal. Yung sa kanya, nilaro-laro niya. Pero darker yung sa kanya. Ganun din ang nangyari kasi sabay-sabay kaming nilagyan ng Ako talaga yung unang nilagyan. Ako yung unang nilagyan, tapos ako yung huling nag-wash out. Kasi alam ko hindi siya masyadong madikit. Sabi nila, red daw color, pero yung sa akin, it turned out orange. Sabi niya, bakit ganun? Bakit iba yung kulay sa akin? Gusto niya yung light na kulay. Sabi ko, we have different. Sabi niya, ipinay din naman ako. Kasi I'm still from Philippines. I said, you have already mixed with Indian blood. So, yun ang experience ko with my first tattoo. And another thing to share is, alam nyo na, ako yung nagbibigay ng gamot
sa pasyente ko, is dun sa mother-in-law ko, and sad to say, nabaliw ako kasi alam ko, meron akong allergy na pag sumusumpong, isang gamot lang. Tapos, hindi na ako pumunta ng doktor today kasi talaga nangati yung buong katawan ko. Tapos, pinapatrace nila kung ano talaga yung kinain ko kahapon. At dahil nga, may katakawan si Joby, hindi ko talaga matrace kung ano yung kinain ko. Kaya, ang ginawa ng doktor, binigyan ako ng maraming gamot. Diyos ko. Ayan. So, parang, ilang piraso ba? Ilang gamot ba ito? So, parang 4 sets ng tablet na ititake ko para lang matanggal. As in, kaya, take it just now. nangati siya dito. Dito. Tapos, magdamag akong hindi nakatulog, umabot na siya hanggang dito. Nakita nga ng sister-in-law ko. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Bakit may mga pimples? Sabi ko, lumabas yung allergies. Sabi niya, baka daw dun sa pamumutol ko ng sanga kasi alam nilang may allergy ako dun sa mga bulaklak. Sabi ko, hindi kasi 4 days na akong namumutol. Walang lumabas. Tapos, so, yun nga, tinitrace nga, pero ang pinagdudahan ko ay yung prutas na kinain ko na once or twice ko pa lang talaga. Tinikman ko lang naman yun maasim siya. Hindi ko din alam yung pangalan. The big one? No. Take out all. So, yun. Lesson learned, Joby. Lesson learned. Hindi lang talaga sa akin, kung hindi para sa lahat na wag masyadong magtatatakaw. Yes. Kasi, In my note. Ayan. 1. All 3. What I want to put. Ang lalaki ng tabletas. Wait! Para akong i-antibiotic nito. Diyos ko. Buti na lang wala sa mukha. Parang kagabi, binalot ko yung ganito ako, naka-sweatshirt ako para hindi ko siya mas-scratch. Kasi nga, gabi siya lumabas. Tapos, lagi ako naka-sweater. Kahit na tirik yung araw today, hindi masyadong malamig, naka-sweater ako. Tinatanong nga, bakit ako naka-sweater? Tinatanggal ko nga yung sweater pag during daytime. Akala nila nilalamig ako or nilalagnat. Tapos yun nga, nalaman ng mother-in-law ko, sabi niya, ano ba kinain mo? Sabi ko yung prutas na hindi ko masyadong kinakain. Tinitikman-tikman ko lang talaga. Uy, not open. Why? Not to take out that one. Why? No, take out. Pinagbubuksan. Only one. One set each. That's for tomorrow morning. So, apat nga na set. Tomorrow morning. Ang alam ko lang, isa lang talaga yung And another itong mahaba lang ang iniinom ko. And also tomorrow night. Tomorrow morning. Tomorrow morning and tomorrow lunch. So, ayan si Joby. May gamot. And then, dahil yan sa katakawan. Pero parang, ang sabi ng doktor, for 1 week, hindi ko i-mix up yung food ko. At avoid sourness. Kasi yung prutas na kinain ko na once in a blue moon ko lang kinakain. Hindi ko naman talaga kinakain, tinitikman ko lang. Siguro, mas maasim siya kahapon, hindi talaga siya totally. Sinabihan na ako ng binan ko na hindi yan masyado pang ripe. Tapos, tinikman ko, sabi ko, masarap maasim. Tapos, pero ang kumain talaga ng marami, yung asawa ko, yun nga, hindi lumabas sa kanya. Pero yung dito ko, as in puno talaga ng rashes para akong may tigdas. Pero wala akong lagnat ha. Hindi nga lang siya halata ngayon kasi medyo madilim na. Pero kung ifo-focus ko ng camera, as in marami siyang butlig-butling. Parang maraming pimples na lumabas. Yun nga, parang tigdas na. Sobrang kate. So, yun guys. Bawal ang katakawan. Thank you. Gusto ko lang talaga i-share na huwag masyadong si Joby talaga ay naparusahan sa katakawan. Buti na lang
Hindi hindi yung kasi yung mother-in-law ko pinatikim ko din sa kanya. Buti sa kanya hindi lumabas kasi alam ko may allergy din siya. Buti sa akin lang. So, yun yung yun yung dapat dapat henna vlog lang ako eh. Yun pala. Kasama na yung allergy vlog. Alright, I will take the medicine now. Say bye-bye now to them. Bye-bye. Oh, si Rajbin nilalamig. 10 degrees now. Ayan, nakasarado lahat. So, yung ilong ko din, sarado na din. Kaya malit yung ilong ko, pero palaging sarado. So, guys, thank you for watching. Thank you for supporting. Pero huwag niyong gayahin si Jobing umiinom ng gamot na allergy at hindi. Ititrace pa rin eh. Malalaman nyo in the few days from now kung ano nga ba yung prutas na kinain ko or yun ba talaga ang dahilan ng paglabas ng mga rashes ko. And hopefully naman siguro okay na to bukas at sana hindi ako lagnatin.